Kayo ba ay may mga hindi maipaliwanag na karanasan? Mga hindi magagandang pangyayari na kahit anong iwas natin ay para bang may nakatakdang maganap? Hindi kaya nakaukit yan sa inyong mga palad at naghihintay na lang ng tamang panahon kung kailan matutupad. Yan ang sasagutin natin ngayong gabi dito sa Paranormal Mars. At para sagutin ang mga katanungan na pinadala ng ating mga Mars, please welcome Feng Shui Master Hans Kua. Hello po. Hi! Welcome. Hi po, hello po. Thank you po for having me. Una sa lahat, ano ba ang mga tinitignan o detalyeng kinoconsider sa palm analysis? Okay, ang unang-unang titignan natin sa palm analysis po is yung shape po ng palm. Yung shape po ng palm, meron tayong mga tinatawag na element of shape. Like, pupihiramin po natin yung kamay nyo, sir, yung palm natin. Yung mga palm po natin, unang-unang titignan natin kung yung shape na is square shape, rectangular shape, kung yung size po ng daliri is mas mahaba po ba or mas maikli. Unang-unang titignan natin ang mga taong may mga square hand. Ibig sabihin po yung shape po ng palm talaga niya is square. At the same time, mga fingers maliliit po. Sila po yung tinatawag natin mga elementary hand or square hand na tao. Ang mga square hand na tao po, sila po yung mga tao pong may sila po yung nagagawa ng actions. Action-oriented sila. Sila yung mas workers. Sila more on hindi nila ginagamit masyado yung intellect nila. Mas gusto nila more on hard work. Sila yung mga mekaniko, technician, sila yung mga gumagawa on hand mismo. Right. Mayroon din mga palm na tinatawag natin the psychic or the mahahabang daliri. Yung mahahabang daliri, tapos manipis ang kamay. Kung hahawakan mo po siya, manipis po ang kamay at manipis yung balat ng kamay na to. Sila naman po yung mga intellectual. Uy! Also, at the same time, sa palm din na to, malalaman din natin, may mga guhit-guhit po ang mga palm na to. Also, yung mga palm na to, may mga may kanya-kanya silang mga planets o may kanya-kanya silang mga meaning. Ang unang-unang importante sa palm natin is yung thumb. Yung thumb po natin is sa taas po natin is yung free will, yung will po natin. At the same time, yung sa baba ng thumb natin is tinatawag naman natin the logic. Ibig sabihin ng will natin, kung mas mataas yung will mo, kung mas na-bend siya na mas malaki, this person niya, kagaya kay Sir Ricardo, no, yung will niya po is napakalaki po. Ibig sabihin, pag his will talaga, yung mga taong gusto po niya talaga, is malalaki talaga yung will nila. Also, yung mga palm na din to, may mga guhit-guhit din po nila. Ang unang-unang guhit na titignan po natin is yung lifeline. Yung lifeline po, siya po yung unang-unang bumababang magmula sa may thumb, pababa po, yung po yung guhit ng lifeline na yan. Ito po ba? Opo, yan po unang-unang line. Yung lifeline ko, abot sa brain ko to eh. Bangga dito. Yes po. May lang yung akin. Also, may susunod na line tayo. Yung line na nakadikit sa lifeline po is tinatawag natin the headline. Yung headline po natin is how yung intellect or yung paano nag-isip yung tao to. Yung isang naman na line na humiwalay sa headline, yung isang line na humiwalay po dyan, yan po na tinatawag natin the heart line. Heart line naman, kung yung taong to, how he thinks or how pag-ibig po. Paano siya mag-perceive, ano ba siya, emotional ba siya, sensitive ba siya, paano po yung heart niya, paano siya mag-isip, makikita sa heart line niya. Also, ang importanteng line po is the line of career. Yung line of career po, makikita mo, isang guhit, kaya super, parang wala po yung line of career. Walang career. Isang line ng guhit po, line of career po, parang ganito po siya. Wala pa akong career, no? Isang line of career mo, sir. Yung isang guhit siya, bumababa po. Ako wala. Okay, wait, mamaya na yan. So, excited kami kasi tinitingnan namin, natututo din kami kung paano makita yung mga lines namin.